Arles de los Santos. Arles, alas 2 daw maghaharap etong si former Senator Bong Revilla at yung maraming ITs kahapon, marami Kaya sakit. nakamask si Arles eh. Ay, ganun ba? Akala ko, nasa nabotas na naman si Arles de los Santos. Go, Arles. Lord at Denise, ngayong araw nga no, ay actually at this very moment ay nakasalang pa si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pag-aalauna kanina ng tanghali, dumating si Bernardo, bitbit ng isang brown envelope at suot-suot din ang face mask at yun nga no, agad-agad na umakyat dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan at actually no, pati yung iba nating mga kasama na media, mga prosekusyon at yung depensa ay nakasuot din ng face mask. No? Pag-upo ni Bernardo ay kinumpirma niya no, nakararanas pa rin siya ng severe coughing pero mas malakas daw ito yung atake nito tuwing gabi at tuwing umaga. So ngayong tanghali ay mas komportable daw yung kanyang nararamdaman pero nandun pa rin yung kanyang sakit. No? Lord, kasama sa mga itinatanong dito kay Bernardo ay kung ilang beses nga ba siya nag-deliver ng pera umano kay dating Senador Bong Revilla. Ayon kay Bernardo, 3 beses na nag-deliver siya ng pera. Sa unang beses ay nasa 125 billion pesos yung kanyang i-deliver and then kasama siya mismo doon. Yung pangalawa naman ay nag-deliver ng 255 million, yung driver niya lang mismo yung nag-deliver noon. And then sa pangatlong pagkakataon no, ay 125 million pesos naman yung kanyang i-deliver at nakita niya mismo umano yung mga boxes na ipinang-deliver dito. No? Nang tinanong Lord kung bakit ganito yung dami ng mga delivery, no? Lumalabas dito na yung unang delivery pala no, na nangyari noong 2024 daw, ayun ay parang yun yung mga galing sa projects na proponent umano si dating Senador Bong Revilla for the 2024 GAA. And then for the 2025 GAA, may delivery ulit. Yun naman, yung para sa 2025 naman no, na delivery for the GAA naman. No. Yung ilan sa mga kinokontest dito ay para doon sa mga advance payments umano ng mga contractors na flood control projects ng pamahalaan. Pero Lord, medyo umiinit yung tensyon doon sa loob do dahil ang isa sa mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division ay hinahamon or itinetest yung kredibilidad nito ni Bernardo dahil dala-dala mismo Lord ni Bernardo yung Toyota 4Runner na ginamit umano pang deliver dito kay Revilla at meron siyang dala na 15 karton na halimbawa no ng pinaggamitan mismo ng perang i-deliver kay Revilla. Ang malaking tanong dito Lord no ay kung paano nga raw mapatutunayan na yun mismo yung mga boxes kung hindi mismo si Bernardo yung bumili ng mga ito no. Pero ayon kasi kay Bernardo, meron siyang mga parang empleyado no or inuutusan na may hawak ng pera at yun yung bumibili sa naturang office warehouse pero hindi pa natutukoy kung saan nga ito binili. No? So isa lamang yan Lord sa mga ini-establish no, ng Sandigan Bayan 3rd Division yung patungkol sa kanyang kredibilidad. Pero nakita mismo ni Bernardo daw yung mga boxes na ginamit. At ang sa depensa naman Lord, no, ang kanilang claim ay wala raw kasing larawan na direktang magpapakita ng mga karton na sinasabing pinaglagyan nga ng pera para i-deliver yung mga pera kay dating Senador Bong Revilla. Hindi na ganyan si Boss Henry. May souvenir. May souvenir pa sa may bilyaran. Pero Arles, okay, ang tita Denise mo rin, baka makatulong din yung paliwanag mo, no? Kasi, okay, bail hearing lamang ito, no? So, wala pa tayo doon sa totoong sa meat talaga ng trial. Pero, bakit ang tunog ay parang ang nililitis rin dito at ang sinusubukan na patunayan ay yung guilt or yung innocence kung ginawa nga ba o hindi. Parang ganun na kasi yung tono, di ba? Pero para sa bail hearing lang ito, everyone has the right to post bail, ano? Pero ito ay para sa makapagpiyansa lamang. Pero bakit ganun? Bakit parang ito na mismo yun? Kasi Lord, no, itong bail hearing na ito, dito titimpangin ng mga hukom ng Sandigan Bayan 3rd Division kung mabigat nga ba yung mga ebidensya at testimonya para direkta na iugnay si dating Senador Bong Revilla sa umano'y kickback scheme ng mga flood control projects ng pamahalaan. Isa sa mga concern, no Lord, yung kawalan nga raw ng mga larawan na magpapatunay mismo ng delivery na iyon. No? Abangan natin kung meron pa nga bang ibang ebidensya na ipakikita itong si dating Undersecretary Roberto Bernardo, kagaya na lamang ng mga conversation ng kanilang telepono or sa messaging application. So, hihintayin natin kung meron ba silang maipepresenta dyan. No? Pero mahalaga, Lord, na ang guluhan kung paano
nga ba tumatakbo yung trial, no? Dahil at least ayon kay Associate Justice Moreno, kailangan ma-establish yung credibility muna ni Bernardo. At syempre, kung nag-deliver ng mga boxes, ang tanong, saan galing yung boxes? Sino yung bumili ng mga boxes? Gaano karaming boxes yung ginamit para pang-deliver? At kasya ba ito doon sa tinutukoy na sasakyan na pinaglagyan nito? No? So, nandoon pa lamang sa bahaging yun, Lord, no? At least paglabas natin, yung pagtatanong ng prosekusyon. Hindi pa tayo dumatako doon sa mas malalim at mas direkta na mga impormasyon dito. Pero kinumpirma ni Bernardo, Lord, no, na yung unang delivery at pangatlong delivery, kasama siya mismo sa nag-deliver sa umano'y White House ng mga Revilla sa Cavite. Testimonial evidence, kumbaga. Talagang yung Yes, fix or it didn't happen na talagang nakasabihan. Dapat kasi may resibo. So sa lahat na gagawa ng krimen, dapat May resibo. dapat may picture kayo para ang labo, di ba? Bala yun eh. O bala, laban sa'yo. Ba't mo naman gagawin kasi yun, di ba? Oo, panghirap lang. Pero mauulit din yung mga tanungan na ganyan pagdating sa actual trial. Tama ba, Arles? Tama ka dyan, Lord, no? Pero mayroon kasing ilan na, kunwari, yung may mga kapwa-akusado sa Revilla, kapag naitanong na sa cross-examination yung mga questions ng depensa, halimbawa, hindi na nila ito pwedeng ulitin at i-adapt na lang nila yun, no? Parang i-stipulate na lang din nila para hindi na nga maulit-ulit yung mga tanong. At hindi rin pwede na magtatanong sila nang hindi nakabase doon sa judicial affidavit. Kailangan inline lamang doon at clarificatory para nang sa ganun, mas malinaw kung saan nga Parang nagagaling. ganyan Dahil yung hindi pa nga raw ito yung yung main trial mismo. Ilang araw na ganyan. Ganyan yung sa Congress. So kailangan yun ng committee head kung ito ba ay naaayon doon sa guidelines lang muna ng ating at hindi na yung hindi pa yung meat. So ang magdedesisyon nun ay si Congressman Luistro. So, noon sa Congress. Pero dito ibang usapan ito. Pero wala bang timbang yung kumbaga state witness itong si Roberto Bernardo? Lord, sorry, medyo naputo lang. Hindi ko alam kung may talino ba yung tanong ko na yun. Baguhin na lang siguro natin. Punta ng sige. Sige, go. Ikaw. No, I wanted to ask Arles doon naman sa usapin for former Speaker Martin Romualdez kasi ang nakalagay dito ay there are reports that he wants the Office of the Ombudsman to inhibit from the flood control probe. Ano mismo yung Pwede mga... ba yun? Anong legal grounds na pwede niyang i-cite dito for the inhibition? Denise, at least dito naman sa kinakaharap na precautionary hold departure order ni dating House Speaker Romualdez, ang iginigiit ng kanyang kampo ay tila na prejudge na daw ng Office of the Ombudsman yung kanyang innocence or yung pagkakasangkot dito sa malawakang skandalo pagdating sa korupsyon ng pamahalaan. At sinasabi nga dito as early as 2025 when Remulla disclosed that his office had been studying the case for weeks, was already discussing possible plunder charges. So parang yung kanilang depensa hindi pa nasisimulan or natatapos sa investigation ay may presumption niya ng guilt ng dating House Speaker na si Martin Romualdez. At kabukod pa dyan, wala raw kasing mga kaso pa na nakasampa laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. So technically, nais nila na umalis talaga ito sa investigasyon. Pero as for the PHDO is concerned, nung final ito ng Office of the Ombudsman, tama naman, wala pang kaso na inihaharap o inihahain laban kay Romualdez. Pero meron kasing preliminary investigation, yung kanilang special ombudsman prosecutor. So they just want to at least maiwasan or mapigilan na umalis ito ng bansa dahil yung kanilang pangamba nga baka mag-Alazalde Co 2.0 na nagpaalam for medical reason at hindi na rin bumalik agad. At pag nahuli, hindi raw yun arrest. Diba? Pustahan tayo pag nakawala yun. Hindi naman yung escape kasi hindi naman talaga siya nahuli. Semantics, Pero, Arles, ang gusto mangyari, papa-inhibit pa yung ombudsman kasi ginagawa niya yung trabaho niya. Ganun, parang... May reaction ba yung ombudsman pala? Matanong ko lang din. Hinihintay pa natin, Denise, yung reaksyon ng Office of the Ombudsman patungkol dito. As early as 20, minaman-manan na raw. Inaabangan yung mga galaw. Ibig sabihin, para pinipersonal siya. So next time, kunyari, ako, nahulihan ako ng something. Ay, yung polis na yan, matagal na ako sinusundan yan. Inhibit yan mula sa pag-aresto sa akin. Ayun. Sino huhuli sa akin ngayon? Wala na, may kwento na Boy Scout. Ayan, pwede. Tignan natin. Tanod. Pwede rin. Pwede rin. Alright. Arles, hanggang ano oras ito? Kasi 2
PM nag-start ang paghaharap nila, di ba? Yes, Lord. Usually tumatagal ito ng mga hanggang alas 3, mag-alas 4 ng hapon, and then didiretso sa far exit yung sino mang witness na humaharap dito mula sa panig ng prosekusyon. Alright. Maraming salamat sa iyong update. At least sa ICI, hindi kailangan mag-face mask ni Arles de los Santos. Thank you, Arles.